Hello guys, isang napakagandang araw or sikat ng araw dito sa Canada. Magandang umaga po sa inyo at magandang gabi kung saan man po kayong sulok ng mundo naroon. At ako po ay magbibiyahe papuntang downtown ngayon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung downtown Edmonton dito sa Alberta, Canada. Ngayon ko lang po i-share ang downtown ng Edmonton. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo, bagamat ganun pa man, i-share ko na rin sa inyo. Ang Edmonton po ay ang capital city ng Alberta, Alberta, Canada. At isang typical na downtown, but siyempre sa inyong perspective, titingnan natin kung magugustuhan nyo, at gusto ko rin din namang i-share sa inyo ang downtown. Ang Alberta po ay located sa western part ng Canada, at ang boundary po namin ay British Columbia. Ang tawag po sa lugar namin ay prairies, part kami ng prairies, or tinatawag na open grassland. Yan. Ang Alberta po ay flat, open grassland lang po siya. Hindi po siya katulad ng British Columbia, na ito ay binubuo ng mga bundok o mga rockies na pantawagin, lalo na kung kayo ay pupunta sa bandang Jasper. Ang Jasper po ay part pa rin ng Alberta, but yung boundary po niya ay British Columbia, so mga Rockies na rin po yan, mga bundukin na rin po yan. Pero dito sa lugar namin, dito sa Alberta, which is dito sa pataas papuntang western o west side nga, mga flat na yan, mga prairies na yan, all the way to Fort Saskatchewan. Yung capital ng Fort Saskatchewan is Regina. So ito yung mga flat or tinatawag na prairies. Ang capital city naman ng Edmonton, ang capital city ng British Columbia ay ang Victoria. So pakikita ko rin po sa inyo guys kung sa aerial view nung ako ay dumating nung a few days ago, nung dumating ako dito sa Canada, or nung balik ako dito sa Canada. Ipakikita ko ang videos na yon, na aerial view. Makikita nyo yung mga mountainous area ng British Columbia, at saka kung ano ang difference ng pababa dito sa Edmonton. Nakikita nyo is palay flatland lang siya, wala siyang ibang wala siyang bundok, wala kayong makikitang bundok, open grassland lang. Kung kayo pupunta naman ng Jasper, south ng province ng Alberta, yan yung mga mountainous, kasi yan yung mga tinatawag na Rockies. Ang Rockies po yung all the way to Seattle, Washington sa US. So napakaganda ng place na yan. Siguro pagka may pagkakataon i-share ko din sa inyo, kasi hindi ko masyadong na-videohan before na nag-travel kami papuntang Jasper or Banff na National Park. So yeah, heading na ako ngayon sa downtown ng Alberta, which is Edmonton. Pakita ko lang sa inyo guys. Ito guys, tinataha ko ang 109 Street, na galing ako ng 57 Avenue. Papunta ngayon ako ng downtown. Ito ang tinataha ko ay 109 Street. Ayan.
Ayan. Kung makikita nyo guys sa dulo may mga matataas na building na. Yun yung downtown area. Balikan ko kayo guys. Yok ko muna. Ayan guys, dito na tayo na malapit sa boundary or sa boundary ng south and north side ng city. Kasi nasa south side ako ng city guys, kasolid nakatira. Ngayon, ito ang downtown ay tawid tayo ng bridge. Kung makikita nyo guys from here, nandun makikita nyo yung mataas na building na yun. Yun yung downtown. So na-stop pa tayo. So after ng stoplight na to, mayroong bridge tayong tatawiran at doon na ang downtown area. Ayan. Tagal mag-green ah. Ayan guys, nag-goal na. Downhill to guys, kaya ayan guys. Kung makikita nyo guys, panay green at kasi summer. Medyo ang temperature is outside temperature. Ano nga bang outside temperature ngayon? Is 12. Ayan, 12 plus 12 ang temperature outside. Ayan, kita nyo guys. Kung nakita nyo guys yung bridge na to, ito ang iconic bridge ng Edmonton. Ayan, itong arc na to. Ito ay bumabagtas sa Saskatchewan River. Ayan. Tapos yung isang ano yan, old na planta ng kung makikita nyo maraming poste na yun ano yun ano yata yun, anong planta yan, ano yata yun water treatment plant yata, hindi ko alam kung yun nga. Kasi ito yung iconic bridge ng Edmonton. Ayan yun na mismo downtown guys, kung makikita nyo yun nasa kabila na yun, downtown na yan, tataas ang building. Ayan. Dito kami madalas magbike sa lugar na to kasi mga bike trail nandito lahat So yeah, napakaraming activities na pwedeng gawin during summertime. Kasi syempre anything na pan-summer magagawa ninyo. Kasi winter time limited lang. Kung kayo nag-snow mahilig ka sa snow o mag-play sa snow, ayan, during winter time yun ang pwede nyo lang gawin. Mag-skiing, yung mga country, cross country na yan, skiing, yung mga ganon, yung mga sports about winter time or ayan, yung mga pwedeng gawin. Summertime, pwede rin kayo mag ayun, may speed trap, yung neon speed trap yan. Nahuli na ako niyan guys, speed trap. Sa makasamaang palad napakarami ko nang ginagastos dyan. Minsan kasi dati yan guys hindi yan color neon, kaya hindi nyo mapapansin. Yan under unmarked vehicle yan before, kaya napakarami niyang nakahuli. Ayun, magle-left tayo dito sa 97 Avenue papunta dun sa place na pupuntahan ko. Magche-check lang ako dito sa downtown at diretso na tayo ng trabaho. May trabaho tayo ngayon guys. Tayo ngayon guys, kaya ayan, ako bumara pala dun saan, pasensya na. Ito guys is part na ng downtown, but hindi pati yung downtown core. So mga pa lang to, mga condo building.
nandito tayo sa I think is 110th Street. Ang alam ko 110th Street eh. Pagtas tayo ng 99 Avenue. Yeah, 110th Street. Ito, 4 ways guys. Kung sino yung mauna ang rules nito. Ibig sabihin kung sino mauna doon sa corner siya ang may karapat tending maunang mag-cross or mag-turn right or left. Merong tinatawag na 4 ways, 3 ways yung mga road dito, kasi mga mark ano lang to mga stop sign lang to hindi ito yung mga stoplight. Tulad nito, stop sign siya. Pero ito both ways lang. Hindi yan ang 3 ways or 4 ways. Pagka 4 ways guys, makikita naman na nakalagay 4 ways. Ang rules lang ng 4 ways is kung sino lang yung mauna doon sa corner, siya din ang maunang mag-move. Or kung sa'y kakanan or kakaliwa. So may isang importante lang ako guys na gustong banggitin sa inyo. Kung may plano kayong migrate dito sa Canada, or magtatagal o mag-stay kayo ng matagal-tagal, or kung ano man ang plano niyo kung kayo mag-stay ng matagal, kailangan na ang isang mahalaga ay makakuha kayo ng driver license sa atin sa Pilipinas. Kung may driver license kayo dyan sa atin sa Pilipinas, hindi na kayo, ang gagawin nyo lang is i-apply nyo lang para maging driver license dito sa Canada, sa Alberta. Hindi na kayo mag-exam kayo ng mag-road test kayo at saka mag-test kayo sa online test o sa computer, yung knowledge test na tinatawag at saka isang road test, driving test na tinatawag. Pero yun lang ang gagawin nyo. Kung kayo ay totally walang driver license na galing dyan sa atin magsisimula ulit kayo sa number para magsimula kayo sa number 7 yata. Parang grade 1, grade 2, grade 3 pa kayo bago kayo kasi kung kayo may driver license sa atin na galing, pag dating nyo rito, class 5 na kayo agad Ina yung basic dito class 5. Ma-drive nyo na ang RV bus, private car. Yun yung mga taxi hindi po pwede. Basta mga ano lang, meron namang classification or meron namang masasabihin naman doon sa driver license kung ano ang pwede mong i-drive. Yun, class 5 kayo agad kung may driver license kayo, regardless kung ito ay pro or non-pro pagkagaling ng Pilipinas. Alright guys, balikan ko kayo sandali lang. Yun guys, mag-drive-thru lang tayo sa middle, sa downtown core kasi papasok po ako ngayon so hindi natin mapapasyalan ng talagang by details. Pero basically ito na mismo yan guys Yan. So hopefully guys, hopefully mga kasolid magustuhan niyo na. Kung ito ay maganda para sa inyong paningin. Ito pong kahabaan nito ay Jasper Avenue. Ito yung downtown core. Yan. Ito mismo yung downtown core guys. Tinatahak ko. Hindi ko lang guys kung makikita niyo yung mga building, pero mukhang hindi yata masyadong kita.
Mag walk around tour tayo dito guys, siguro next week. Ngayon guys, drive tour lang tayo sa sa downtown core. Guys, ito yung downtown core. Walang masyadong attraction kasi usually building and offices lang yun nandito eh. Pero pagka sa bandang north side ng Edmonton, dito sa may mga ibang attraction like yung Rogers Arena, yung mga ganon. Pero ito lang basically kung ano lang yung nandito, yun na yung or yung may mga festival pagka yung August. Yan, August marami yan. July and August maraming mga activities. Pero ngayon wala eh. So yeah. Tayo ng ilog, cross ulit tayo ng bridge para makapapunta sa trabaho. Ito guys, yung area na to ay Saskatchewan River. Mag-cross naman tayo sa ibang bridge naman to. Nag-cross tayo sa iconic bridge ng Edmonton kanina. Ngayon naman ay ito yung mga low level bridge o yung mga old bridge dito sa Edmonton. Ito guys, kung makikita nyo paligid, panay puno. Pero middle to ng city ng city of Edmonton. Parang nasa rainforest pagka yung nandito sa lugar na rin. Basta close siya sa river, ang dami mga puno siya. Pero may mga residential houses. Pero hindi ganong kadami na katulad sa mga bagong subdivision ngayon. Halos ang mga puno hindi katulad dito sa gilid ng ilog. Ito yung mga low level bridge. Madami na nagba-bike guys kasi biking season. Kaya nga. Yan, kung nakita nyo yung small wooden bridge na to,
wooden bridge with steel bar. Diyan kami nagko-cross pag magbabike kami. Ito ay 84th Street. So nasa south part na ako ng Edmonton. Bumalik ako sa south part. Galing tayo ng downtown. Itong sa kanan ay school. I think senior high. Kaya malawak ang area nila. May mga soccer field, yung mga ganon. Tennis court. Diyan nagta-tennis din kami dito, guys, sa lugar na to. Yun yung tennis court. Ayan yung football field. Ayan yung nasa kabila. Pwede rin baseball. Stoplight pa tayo, guys, Ang area ko ngayon, guys, sa trabaho ay airport. Usually ang pasok ay pang pang gabi. Hindi naman overnight. Usually mid-shift ako guys, pero ngayon ay pinapasok ako ng cover ko lang yung gumagawa ng airport for the whole week. Yan. Yan, rotonda rito, ganito, cul-de-sac ang tawag din. Right tayo sa 75th Street. Yun. Luwag na yun, guys, Hindi ko alam kung bakit, or wala na yatang school kaya ganito. Usually busy rito pagka ganitong oras. Ay, hindi na rin pala. Ang busy lang pala yung rush hour, like 7 or 6:30 to 8:30. Yan yung busy. Yan yung masikip ang daloy ng trapiko. Ika nga. Ayan, nandito na tayo. Malapit na ako sa trabaho, guys. Yung sa trabaho ko, guys, share ko din sa inyo, pero hindi ngayon. Pagka ang gamit ko ngayon, guys, ay package car, yung maliit lang na truck. Ang usually din na drive ko yung malaking truck. So this week yung small package car lang. So yeah, parang naninibago ako, guys, kasi isang buwan akong wala isang buwang nagbakasyon pero ito talaga ang katotohanan, guys. Magtatrabaho na naman. Gayon talaga. Trabaho. Magtatrabaho ako. Napakaganda ng sikat na araw ngayon, guys. Ilang araw nang umuulan din nung umalis na sa Pilipinas, guys, is umalo ng 38 or 39 yung pinakamainit kong na-experience Dito pagdating ko 11 degrees ang temperature. Ngayon is 12 ngayong araw na to.
Kahapon is 11 I think kasi nag-uulan. Ngayon lang guys, this year na magandang ng panahon ng Canada kasi 2 taon na magkasunod wildfire sa buong Canada ay napakadami. Umaabot ng daan ng wildfire. Kaya ang nasusunog thousands of acres of na forest ang nasusunog. Kaya pagka dito sa city, amoy sunog pa yan, amoy sunog na kahoy, mga forest. Nakakarating ang usok dito sa downtown. Kaya nga ang Canada ang natala na pinaka polluted last year, couple of years kasi dahil sa mga wildfire. Pagka wildfire buong buong summer, mag January to November nagsusunog yun. Tuloy-tuloy yan sunog nun hanggat hindi nagbumabagsak ang snow. Kasi last year walang kaulan-ulan Ngayon mapapansin nyo guys talagang green na green ang pati ang mga Bermuda grass itong last year hindi ganyan yan Pagka winter naman nalayan lahat, laglagan dahon yan lahat, parang patay lahat. Ayun guys, malapit na ako sa trabaho. Off ka na itong aking videos. At salamat po sa inyong lahat na nag-subscribe. At sa magsusubscribe po, salamat din po sa inyong lahat. Salamat talaga sa suporta. Kung hindi kayo, wala kami. Salamat sa suporta guys. Talagang appreciated guys. Salamat. At sa masusunod kong videos ulit guys, itutur ko naman kayo sa ibang lugar or doon sa farm na sinasabi ko sa inyo na kinultivate. Ngayon may mga tanim na. Babalikan natin yun 3 times kasi hanggang sa cultivate, sa may tanim na ngayon na maliit yung yung tanim. At pagdating ng mga 1 month pa, malalaki na yun, mga corn yata or hindi ko alam kung ano yung mga tanim na yun. But ganun pa man guys, thank you at sa muling pagkikita, salamat, ciao guys, mabuhay po tayong lahat.